Pag-usapan natin ang iba't ibang issue sa trapiko kasama si MMDA Chairperson, Atty. Romando Artes. Magandang umaga po, Atty. Artes. Magandang umaga po sa inyo, Igan, at sa inyo pong taga-subaybay. Okay, unahin po natin yung panindikat sa mga e-bike, e-trike, kuliglig at iba pa na daraan sa National Road na binanggit nyo dito sa Metro Manila. So ngayon po, sisitahin lang sila at bukas ang hulihan na at tikitan. Tama po yan, Igan, para pabigyan ng sufficient information pa ang ating pong mga kababayan na bawal na po yung mga e-trikes at e-bikes dyan po sa mga lansangan na nakalist po sa ating MMC resolution. Pero maninita lamang po tayo. Nita lang, opo. Bukas po, magtitiket na tayo. Kahapon ba, marami-rami nasita nyo sa Chairman? Dapat po ang figures, Igan, pero yung feedback po sa akin, may mga nasita na rin po. Okay. At alam ba nila na may ganun ng utos o hindi nila alam? Actually, alam naman po nila. Alam nila. Igan, it's just that siguro nagbabaka sakali po na baka walang enforcer. Pero just the same, sinita lang po natin at pinaalis po. Opo. Pinalipat ng kalsada kung saan sila ay pwedeng ayun, paalala. Bukas ay hulihan na. Chairman, yung 200,000 pesos na donasyon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa MMDA, na resibuhan nyo na, pero sabi ho ni Civil Service Commissioner Eileen Lisada, bawal daw po ito at hindi maituturing na donasyon. Well, mali po kasi yung premise, Igan. Ang amin pong ahensya ay may income retention kasi dalawa po yung source ng fund namin. Isang national, yan po yung nakapaloob sa GAA, at isa pong local, yan po yung share namin sa IRA at sa iba pang sources tulad ng penalties at yun pong mga donasyon. Yan pong local fund namin, ang nag-allocate po niyan ay MMDA at pina-approve sa Metro Manila Council. Opo. So hindi na po kailangan dumaan yan sa GAA. At pangalawa po, kino-confuse niya po kasi na tinanggap namin yan as reward. Hindi po, donation po siya sa aming ahensya at hindi po siya mapupunta sa mga empleyado. So, papasok po siya sa pondo ng MMDA, local fund in particular, at yan po ay isasama namin bilang suporta sa aming mga programa na aaprobahan naman po yan ng Metro Manila Council. So, wala pong violation dyan. Pero kailan malinawan mo yan dahil parang hindi ho maganda ang lahat ng uhulihin. Alam nyo, matuwa at magbigay ng donasyon. Well, wala naman pong strings attached, Igan. In fact, binayaran po ni Governor yung 5,000. 2 tickets na tigli 5,000 po yata yung penalty. Opo. Binayaran niya po bago naman po siya nag-donate. Opo. So, at pinakita namin yung resibo. Ang masama po kung magdo-donate, kinancel namin yung ticket or binigyan namin siya ng special favor na after na mag-donate ay pwedeng dumaan sa bus carousel. Wala naman pong gano'n. In fact, siya nga po nananawagan na huwag siyang gayahin at nangako po siya na hindi na niya uulitin. At kung magbabiolate po siya ng traffic law at mahuhuli siya namin, titikitan pa rin namin po siya at hindi namin siya bibigyan ng special favor. Okay. Day 2 na po ng transport strike ng Manibel at Piston. Kamusta monitoring natin, Chairman? Well, wala pong masyadong disruption sa mass transportation natin. Opo. Sa publikong transportation. Ang problema lang po namin kahapon, may isang instance na hinarang ni drivers po na nagtitigil pasada yung kanilang mga sasakyan na nag-cause po ng traffic. So, yan naman po ay sa ngayon ay pinaganda na namin. Nag-preposition na rin po tayo ng mga tow trucks. Opo. Para kung sakali pong ulitin po nila yan ay titikitan po namin sila at hihilahin po kung ayaw nilang alisin. Okay. Iniurong sa May 2 adjusted work schedule ng mga government employees sa NCR. 1 hour lang ho, ano? Paano daw ito makakatulong maibsan ng traffic? May pag-aaral ho ba dyan, Chairman? Opo, sa local government units po ay merong halos 120,000 na empleyado. Around 22% po niyan ay may sasakyan or 22,000
more or less mga 25,000 Opo. na mapapaaga po yung kanilang pasok, pati po yung magtitransact sa gobyerno. At ganoon din po yung 90,000+ ay hindi na makakaagaw ng ating mga manggagawa sa private sector dahil mas maaga po sila na Papasok. bibiyahe at papasok at uuwi. Yan po yung mga times na medyo maluwag pa yung pampublikong transportasyon. At kung yan po ay masusunod sa lahat eventually, hopefully, sa lahat ng national government agencies dito po sa Metro Manila. Okay. Nasa 645,000 po. Maraming salamat, MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.